Magandang umaga mga bata. Ako si Ginoong Manyago, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Inaanyahan kong magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibining o binita, maaari mo ba itong simulan? Amen. Manatili kayong nakatayo para sa ating gagawing pampasigla. Alam niyo ba ang kantang I'm alive, alert, awake, enthusiastic? Okay, ready? Sabihin na natin ang nasa TV screen. Okay, maraming salamat. Bago kayo magsiupo, ay nais ko muna pakiayos muna ng inyong mga hanin ng inyong mga silya at pakipulot ng mga basura na kikita ninyo at itapon ito sa tamang basurahan. Binibining kalihim, may liban ba sa araw na ito? Wala. At dahil wala, ay bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, ay nais ko muna ipakita sa inyo ang ating mga alituntunin. Maaari bang pakibasa Binibining Katubis? Maraming salamat. Class, noong nakaraang pakikita, ano nga ba ang ating tinalakay? Maaari ka bang makapagbigay ng iyong ideya? Binibining ka tayo na? Tama. Ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng pagsasalin. So ngayon, alam naman natin kung ano na ang ating tinalakay ng nakaraang pakikita ay magkakameron tayo ng counting paggawain. Meron akong 2 larawan dito at nais ko kayo analysehin ninyo kung ano ang nakikita ninyo sa larawan. Maliwanag po ba? Okay, maraming salamat. Unang larawan, ano ang nakikita ninyo? Tama. Ang salitang example sa Tagalog ay halimbawa. Sa ikalawang larawan naman, Binibining Zoilo. Tama, ito ay nagsasali ng tubig o sinasali ng tubig. So, ngayon class, meron na ba kayong ideya kung ano ating tatalakayin sa araw na ito? Tama! Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay iba't ibang halimbawa ng pagsasalin. Pero bago ang lahat, ay nais ko munang ipakita sa inyo ang ating layunin na gusto kong makamit sa loob ng ating talakayan. Maaari bang pakibasa ng lahat? Okay, maraming salamat. Ang ating topiko ngayon sa araw na ito ay ang iba't ibang halimbawa ng pagsasalin. Class, kung naririnig niyo ba ang salitang pagsasalin, ano agad ang pumapasok sa inyong isipan? Binibining Dona? Tama! Ito ay ang pagsasalin ng mga salita. So, ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng pagsasalin. Okay, ang pagsasalin, maaari bang ibasa, Binibining Dalupinis? Maraming salamat. Ang pagsasalin ay isang proseso o pagbabago ng isang salita, pahayag, pasulat, o kung ano pa man, na kung saan ang isang wika ay patungo sa isang wika, ngunit iisa lamang ang nais ito, may pakahulugan. Meron tayong iba't ibang uri ng pagsasalin. Una ay ang dokumento. Maaari bang pakibasa Binibining o binita? Maraming salamat. Ang dokumento class ay isang uri ng kontrata kung saan ang isang papel na isinasalin mula sa ibang wika para mas lalo itong maintindihan ng mamabasa. Ang ikalawa naman ay ang subtitulo ng mga pelikula. Maaari bang pakibasa Binibining Pastor? Maraming salamat. Pag sinabi natin ang mga subtitulo ng pelikula, ito ang mga subtitulo na kung saan ang mga salita ay mayroong mga translasyon sa baba ng isang pelikula. Nang sa ganoon, ito ay nakakatulong para mas dumami ang mga manonood at makaintindi kung ano ang nais ipahayag ng mensahe na iparating ng isang pelikula. At ikalawa naman, ang ikatlo ay ang pagsasali ng salita.
Maaari bang pakibasa, Binibining Romano? Maraming salamat. Pag sinabi natin pagsasalin ng salita, class, tayong mga tao ay nagsasalin ng mga salita depende sa ating sinasalin na mga salita. Ito ay ang pagsasalin upang mabago natin ang isang salita, ngunit isa lamang ang nais kong pakahulugan ko sa original na wika o nais na lamang nito iparating. Ang kasunod ay ang technology translation. Maaari bang pakibasa, Ginoong Alberto? Maraming salamat. Pwede ka ba magbigay ng ideya mo, Binibining Zoilo? Maraming salamat. Sino pa? Binibining Katubis? Okay, maraming salamat. Pag sinabi natin technology translation, simula sa salitang technology, ang teknolohiya mismo ang nagsasabi ng mga salita patungo sa iba pang salita, ngunit isa lamang ang ibig sabihin nito. Pag sinabi natin technology translation, ito ay ginagamitan ng mga computer at teknolohiya. Naintindihan lang po ba? Okay, at padako na tayo sa kahulihan. Ang human translation. Maaari mo pakibasa, Binibining ni Jesus? Maraming salamat. Pag sinabi natin human translation, ito ay isang proseso ng pagsasalin na kung saan tao mismo ang kumikilos o nagsasalin nito. Naintindihan lang ba, class, ang ating tinalakay sa araw na ito? Wow! Talagang mga kayong nakikinig sa ating talakayan sa araw na ito. Meron pa ba kayong mga katanungan? Klarifikasyon? Ginoo? Wala. Kung wala na kayong klarifikasyon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. At narito ang inyong, bago tayo pumunta sa ating pangkatang gawain, ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Maaari ka muna magbilang, Ginoong Alberto, hanggang kay Miss Zoilo. Okay, maraming salamat. Ang unang pangkat ay dito sa hanay na ito, at ang ikalawang pangkat naman ay dito sa hanay na ito. At narito ang inyong maaari bang makibasa sabay-sabay? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto kada grupo, at bago tayo magpunta sa ating talakayan, ang ating pangkatang gawain, ay narito ang inyong mga pamantayan. Pakibasa, Binibining Kadayona. Maraming salamat. At dahil nalaman ninyo ang ating pamantayan sa ating pangkatang gawain, ay bibigay ko na sa inyo ang minuto para mag-ayos kayo ng inyong pangkat. Magsisimula na ang 5 minuto. At dahil tapos na ang 5 minuto, maaari na kayo magsipagbalik sa inyong mga pangkat dahil kakameron na tayo ng pagsasalita. Unahin natin ang unang pangkat. Wow! Napakahusay ng unang pangkat. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At hindi naman magpapatalo ang ikalawang pangkat. Wow! Napakahusay din ang ikalawang pangkat. Kaya bigyan natin sila ng 6 na palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Class, sa ating ginawang pagsasadula, ano ang inyong natutuhan? Binibining Kadayona? Wow! Nagkaisa kayo, magkaka-grupo. Dito naman, sa ano na ito? Okay, nagtulungan sila. So maraming salamat sa inyo mga kasagutan dahil ang mga kasagutan ninyo ay tama. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na. Dahil dyan, kung wala na kayong katanungan, ay ako ang magtatanong sa inyo. Narito ang inyong katanungan sa box na ito. At sa box na dito ay dito nakalagay ang inyong mga numero sa attendance. Okay, magpili ka ng numero, Binibini. Numero 1. At ang nakuha mo ay numero 1 na ito ang iyong katanungan. Binibini kung binita, maaari ka bang tumayo? Para sa iyong katanungan,
mahalaga ang pagsasalin sa iyong buhay at bakit? Okay, maraming salamat. Palakpakan naman natin si Binibining o Binita. At para Binibining o Binita, maaari ko magbigay ng numero. Numero 10. Kukuhain ko ang katanungan sa numero 10. At ang inyong katanungan ay Ginoong Yago. Para sa iyo, Ginoong Yago, paano mo mapapahalagahan ang pagsasalin sa sarili mong buhay? Okay, maraming salamat. Bigyan natin ng 5 palakpak si Ginoong Yago. 1, 2, 3, 4, 5. Napakahusay ng inyong mga kasagutan. At dahil wala na kayo mga katanungan, mga klarifikasyon, ay magkakameron tayo ng pangkatang pagsusulit. At narito ang tanong ko. Maaari ba makibasa, Binibining Binita? Maraming salamat. Gamit ang 5 minuto sa pagsagot ng ating talakayan, gamit ang 5 minuto sa pagsagot sa inyong mga pagsusulit, ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para magsagot nito. At dahil natapos na ang 5 minuto class, ay maaari na ninyong ipasa ang inyong mga papel. Sa gitna, pagbilang ko ng 5, kailangan nandito na lahat sa unahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kuhain ko na. Kuhain ko na. Ang lahat ng hindi nakapasa ng papel ay hindi ko natatanggapin. At ito ay mamarkahan ko ng liban sa araw na ito. Wala na kayong mga katanungan? Kung wala na, ay narito ang inyong pabaon sa hapon na ito. Maaari ba makibasa? Binibining Manuloyon. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa pagbasa sa ating akdang haralin. Hinahinahan ko ang lahat at tumayo para sa ating pangwakas sa panalangin. Nagagampanan ni Ginoong Alberto. Amen! Maraming salamat sa inyo mga bata at paalam.